galing New York. Natin minarinated na spare ribs na may kasamang konting mga taba. Luto na. Sinaing na tulingan ng Batangas. Pinipirat muna. Pagluto na yung ating panggisa, lagay natin yung kambing. Kalderetang kambing. Ito po yung version na walang tomato sauce. Sabaw. Repolyo at bell pepper. Gagahin lang po natin. Magsasaing po tayo din eh. Oh, para kay Butchog Sarap. Punggok. Punggok. Magandang araw po ulit sa inyo lahat mga kabayan. At tayo po ay magpiprepare ulit ng luto natin, orders para bukas. Marami-rami po ang ating lulutuin. 7 po tayo po ang ating lulutuin. Tapos ay magsasaing din tayo ng kanin. Ito po ay order ni Mr. and Mrs. Mignano from New York for housewarming and birthday celebration. Maraming salamat po Ma'am Julie, Mr. and Mrs. Mignano from New York at Molino, Cavite. Yan, shoutout po sa mga kabayan nating taga Cavite. So magluluto tayo ng kalderetang baka. Meron po tayo dyan 5 kilong pang kalderetang baka, 4 na kilong kalderetang kambing, classic style. Tapos magluluto po tayo kare-karing tuwalya ng baka, binatuhan o adobong Batangas style, embutido. Tapos ay magsasaing din po tayo ng tulingan, 4 na kilong sinaing na tulingan. Ito pong ating pang-embutido ay pinagiling ko na ito. Kompleto na ito sa gulay. May mga sibuyas bawang na ito, bell pepper at carrots. Titimplahan na lang natin. So, i-marinate na po natin ngayon. At bukas ay maaga-aga ang aming tagpuan sa Santo Tomas, Batangas. Tapos ibiyabiyahe pa nila ito papuntang Cavite. Yan, umpisahan na po natin magtimpla. Maglagay tayo ng asin sa ating pang-binutuhan. Dito sa pangkaldereta. Asnan din po natin yung ating pangkalderetang kambing. Kalderetang baka, kalderetang kambing. Pero ito po ihuhugasan pa natin sa suka yung ating karne ng kambing mamaya. Tapos maglagay po tayo ng paminta sa ating binutuhan. Paminta sa ating pangkaldereta. Lagay po tayo ng Worcestershire. Kalderetang kambing, kalderetang baka. Toyo. Gagamit po tayo ng diis na suka dito sa ating pambinutuhan. Pineapple juice naman ang ilalagay natin doon sa ating sa ating pangkaldereta. Lagyan po natin to ng pineapple juice. Tapos, lagyan din po natin yan ng pickles.
sweet pickles. Suot lang po tayo ng gloves at haluin natin tong ating pangkalderetang baka, tapos lalagay na agad natin to sa rep tong dalawa, yung binutuhan at tong ating pangkalderetang baka. Magdamag po natin to, i-marinate. Ay hindi pala magdamag at hanggang madaling araw lang. Okay. Okay, ito namang ating pang binutuhan. Haluin lang po nating maigi. At atin na rin ito lalagay sa rep. Lagay natin sa malinis na lalagyan. Tapos ay diretso sa rep. Para sigurado pong hindi masisira. Bukas, pag niluto natin, malasa na. Okay. Hugasan po muna natin ng suka itong ating karne ng kambing. Yan, maglagay po tayo ng sukan DS. Yan, meron na po yung asin, nilagay natin yan kanina. Haluin lang po natin sa suka para matanggal ang dugo. Yung dugo po kasi pag minsan ay nagpapaanggo dito. Okay. Tapos hugasan po uli natin. Babanluan po natin ito mga 3 banlaw hanggang sa maputla na. Para po masarap ang ating kalderetang kambing. Classic style lang gusto ni Mame. Yung walang tomato sauce. Alright, yan. Dapat may maging ganyan ang kulay. Maputla na siya. Timplahan na ho natin. Maglagay tayong Worcestershire. Lagyan din po natin ng pineapple juice. Paminta. Toyo. Lagyan din po natin ng kaunting asin. Pickles, sweet pickles. Haluin lang po natin at atin na rin itong papasok sa refrigerator. Okay. Pwede na po natin yung ilagay sa ref para magdamag din siyang nakamarinate. So yan, timplahan din po natin yung ating pang embutido. At yan ay medyo marami-raming sahog. Ilagay po tayo ng soy sauce. Itlog. Lagay din po tayo ng brown sugar. Pasas. Sweet pickles. Paminta.
Palagay po tayo ng ketchup. Lagay po tayo ng harina. Konting asin. Lalagay din po tayo ng keso. Kirkiran po natin ang keso. Yan, haluin lang po natin. Yan, okay na po itong ating pang-imbutido. Babalutin na lang po natin to. Magbabalot po muna tayo ng embutido bago natin gawin yung ating tulingan at yung ating ox stripe. Gilid mo muna natin dito. Ayan. Balutin po muna natin to. At ito ay matagal-tagal pong gawin. Meron po tayo ditong margarine at hotdog. Tapos yung dahon, sinalab po natin to kanina sa apoy. Sinalab natin yung dahon. Nag-prepare na tayo kanina nung maaga pa. Takal tayo nitong ating embutido mixture. Isang tasa. Lagyan po natin ang hotdog sa gitna. Tapos yung ating panaling abaka. Lagi po tayo may nakahandang panaling ganito. Ito yung malimit nating order. Yung ating embutido. Yan, nalagot na. Palta natin. At marupok ang ating nadalay. Talian po natin sa dulo, sa gitna, tapos ay sa kabilang dulo. Ilak natin para hindi makawala. Makawala. Makatakbo. Yan, ganun lang po kasimple ang pagbabalot. Pag lagi nyo ginagawa, ay saglit na lang sa inyo. Meron tayong isa. Yan mga kabayan, natapos nating balutin. Tinulungan tayo ni Botchog Sarap. Puputulan po muna natin, titrim natin yung dalawang dulo bago natin i-steam. Para magandang tingnan at hindi masikip sa ating steamer. Binamanuhan natin yung ating bagong steamer. May bago ulit tayo steamer. Yan, gagamitin po natin ang ating bagong steamer. Bumili tayo ng isang maliit-liit na steamer. Ayan. Para maganda. Stainless. Steamin na po natin yung ating embutido. Para bukas, piprito na lang natin. Medyo matrabaho po kasi itong ating embutido. Binalot sa dahon ng saging.
Takluban lang po natin ang dahon. Takip. Kuhain na po natin apoy. Ayan. Steamin po natin to sa loob ng 2 oras. Balikan po natin mamaya. At ang susunod natin gawin ay yung ating tulingan. Ayan, gawin po natin yung ating tulingan. Ito po ay hinugasan po natin ng kalanghasang at binunutan ko rin ng buntot. Meron tayo ditong asin. Yung kalamyas natin na tuyo. Tapos bawang. Yung tulingan po ay atin munang pipiratin. Ayan, para pasok sa loob ang lasa. Tapos lagyan natin ng dahon. Balutin natin ang dahon. Dahon ng saging. Lagay na po natin. Diretso natin dito sa ating kawali. Iusin natin. At baka mamaya ay matanggal agad ang dahon. Ayan. Isa-isahin po natin to. Sinaing na tulingan ng Batangas. Pinipirat muna. Okay, tapos din. Dito po natin salagay yung ating sinaing na tulingan. At yan ay papaayang-ayangin natin hanggang bukas. Maglagay na po tayo ng tubig o sabaw. Tapos lagyan po natin ng brown sugar. Hindi po tayo maglalagay ng asin dyan. At inas na natin yung ating isda ay yan. Baka yan ay maging maalat. Kaya takluban lang po natin. Mababalance po tayo dito ng ating beef tripe o tuwalya. Para bukas, didiretso na lang natin siya sa pressure cooker. Pakuluan po muna natin at yung unang kuloy tatapon natin yan. Lagyan natin luya. Pasta natin. Asin. Takip. Okay, pakuluan po natin yan. Pag nakuluan, mga 2 minuto, hanguin natin, tapos hugasan ulit po natin. Okay na ho itong ating tuwalya. Hanguin na natin at ating huhugasan. Para bukas, diretso po yan sa ating pressure cooker. Doon natin papalambutin sa pressure cooker at
Uubusin itong gas natin pagka hindi natin ito pinressure cooker. Makuna to ito. Napakatigas. Ayan. Ito tatapon na natin. Tatanggal natin ang kalikamor. Yan, makalipas mga kabayan 2 oras, patayin na natin yung apoy at hahanguin na po natin to. Ating embutido. Papalamigin natin yan po at bukas po ay prito na lang natin. Yun. Ganda ng luto. Ang bango. May pistahan na naman Botsog Charap. May pistahan na lagi. Tapos ito pong ating tulingan. Yeah, bukas na rin po natin yan anuhin. Tutuloy ang pagpapalambot. Patayin na natin ang apoy. Yan. At bukas po na madaling araw, maaga ulit tayong gigising at tutuloy natin lutuin yung ating mga orders. Magandang umaga po mga kabayan at lutuin na natin yung ating mga orders. Ngayon po ay 2:00 na madaling araw. Tag-init na ho ako ng 2 kawali para tayo makapagsalang na kagad. Nagsasalang tayo dito ng kalderetang baka. Dito naman po sa kabila ay kalderetang kambing. Magigisa na ho tayo, maglagay tayo mantika. Oh, pasbok na. Mantika, tapos lalagyan natin ng margarine. Lagay na po tayo ng bawang. Bukla ang ating kawali. Sibuyas. Sabay na po natin yung ating chorizo. Tapos maglagay na po tayo ng tomato sauce. Igisa na natin yung ating tomato sauce. Tapos lagay na po natin yung ating minarinate. Kalderetang baka. Haluin lang po natin. Natin. Lagay po natin sa medium heat. Hinaan natin ng konti yung apoy at para hindi po masunog yung ilalim.
Ito naman po tayo. Igisa ulit tayo. Lagay tayo ng mantika. Luto tayo ng classic calderetang kambing. Lagay din tayo dyan ng kaunting margarine. Bawang. Sibuyas. Pagluto na yung ating panggisa, lagay natin yung kambing. Bali wala po itong tomato sauce. Okay, pampur natin. Hinaan natin ng konti ang apoy. Okay, di naman po tayo. Salag din tayo dyan. Salag tayo dyan ang binutuhan. Lagay na rin tayo ng mantika. Lagyan din natin ng konting margarine. Bawang. Luto-luto rin po muna natin yung bawang. Medyo mabagal-bagal tong isang ito. Maliit eh. Sibuyas. Marami-rami ring sibuyas. Tapos lagay po natin yung ating marinated na spare ribs na may kasamang konting mga taba para hindi dry na dry. Lagay lang po natin. At nakalubang po natin. Yan. Palambutin natin yan.
ating tulingan. Ito yung ating tulingan kagabi. May sabaw pa yan. Yan, buhayin natin ulit yung apoy. At atin po ulit yung aayang-ayangin. Na natin yung apoy niyan. Ayang-ayang apoy hanggang mamaya. Salang din po natin dito yung ating tuwalya ng baka. Yan, lagyan po natin ng asin. Pressure cooker. Yan. Tapos, takluban na natin. Yan, palamputin na po natin yan. Urasan natin. Pagka sumirit na, mga 45 to 1 hour, lambot ho yan. Haluin po natin. Yan, nagsabaw na. Haluin natin at para mapantay po natin yung pagpapalambot. Takip ulit. Ito namang isa. Nagsabaw na rin. Ating binutuhan, pinalitan na natin ng takip at mahirap baliktarin. Yan, nagsasabaw na rin. Takip ulit. Urasan natin yung mga kabaya pag gaganyan nasirit na. 45 hanggang 1 hour. Testingin po natin ito. Laso ay parang malambot na. Nung hinalo ko kanina, yun malambot na nga. Oh, malambot na. Ating adobo. Ilagay po tayo dyan ng patatas para may gulay naman yung ating binutuhan. Lagyan din natin ng bell pepper. Tapos ay dahon ng laurel. Bango, botsog charap. May pistahan, agang-aga. Amoy sa kapitbahay, sa kahanggan. At takaluban po ulit natin, palambutin natin yung patatas. Naan natin ng konti apoy para hindi makanos. Yan, ayang-ayang lang. Wow! Bango ng ating binutuhan. Lambot ng patatas, oh. Oh, mga kabayan, oh. Luto na. Tayin na natin ang apoy. Yo. Hanguin po natin to at babalutin natin. Lalagay natin sa styro para hindi siya lalamig. At malayo-layo ang biyahe ng ating ulam. Dapat siya ay safe. Oo, malambot-lambot na. Maglagay na po tayo ng ricado dito. Lagay tayo ng liver spread. Yan.
Hindi po natin sinasabay sa pagpapalambot yung ano, iba pang rekado at may iga agad. Madali itong maano pagka sinabay natin yung mga ano, dahon ng laurel. Tapos maglagay din po tayo ng keso. Keso. Classic kalderetang kambing, walang tomato sauce. At tapos lagyan po natin ng peanut butter. Ayan, yung mga nagtatanong, ganito po ang style ng isang kaldereta. Ito ang magpapalapot sa kanya ay peanut butter. Bango. Amoy mga botsog sarap. Amoy na amoy ko na. Lagyan din po natin ang hot sauce. Dagdagan natin at masarap po yung medium anghang pero huwag naman sobrang anghang. Para nakalas na sa buto, botsog sarap. Ang bango. Oh. Iinin na lang natin to. Lagyan din po natin ng ano, bell pepper. Bango. Yan, ganito po yung ating ano, style ng isang kaldereta nating kambing. Classic, yung walang tomato sauce. Ayan. Yan, iinin na lang po natin yan at yan po ay walang gulay. Malapot na oh. Lasa ko'y katalo na ito, botsog sarap. Quality na naman yan. Quality yan, oh. Masarap na naman yung kanay. Okay na ho itong ating kaldereta. Kalderetang kambing. Ito po yung version na walang tomato sauce. Ayan, hindi na po tayo maglalagay ng breadcrumbs at kita nyo naman ang lapot na ng kanyang sauce. Oh. Dahil nilagyan natin ng peanut butter. Magpapalinamnam sa ating kalderetang kambing. Okay na. Ito po ay hahanguin na natin, babalutin din natin, tapos lalagay natin sa estero para hindi siya lalamig. Dito naman po tayo sa ating kalderetang baka. Kumusta ka na, ga? Malambot na. Lalagay na po tayo dyan ng gulay, patatas and carrots. Lagyan na rin natin ng liver spread. Tapos ay lagyan natin ng dahon ng laurel. Tatakpan po uli natin. Kaya natin lumambot ng konti yung patatas and carrots. Saka natin lalagyan ng iba pa natin mga rekado para
hindi agad siya maiga. Prito po tayo dito ng ating embutido. Batangas style embutido. Yung ginawa natin kagabi. Hanguin na po natin to. Unang salang at ito po ay madali lang iprito. Basta nag-brown na yung kanyang dahon. Ito na ho yan. Okay. Lambot-lambot na yung patatas. Maglalagay na po tayo ng iba pang sahog. Pampalasa. Maglagay tayo ng green olives, bell pepper, lagay din po tayo ng hot sauce. Okay, dapat di masyado maanghang. Tapos maglagay po tayo ng keso. Haluin lang po natin. Quality na ulit, botog sarap. Yan, iininin lang po natin yan, saglit. Ayan, natin kumulo pa lang saglit at patitikman natin mamaya kay botog sarap. Baka nag-iba ang lasa. Yan, okay na po itong ating kaldereta. Ang lasa, botog sarap. Quality! Hindi na po natin masyadong igahin. Okay na po ito. At may igapasos nito. Oh. Patayin na natin ang apoy. At ito po ay babalutin din natin. Tapos lalagay natin sa styro. Magsasayang po tayo din eh. 5 kilaw. Yan, ginawa na natin 5 kalahati. At may order din po tayong plain rice. Okay na ho itong ating embutido. Ay, may patikiman pa eh. Dunyor, para kay botog sarap. Oh, para kay botog sarap. Punggok.
punggok. Okay na po itong ating sinaing na isda, oh. Lungoy na. Tagal niyang nakasalang. Lambot ng tinik niya. Patayin daw natin ang apoy at tayo magluluto naman ng karkare. Meron po ako ditong atswete oil. Gumawa ako ng atswete oil para tayo mabilis at maaluan. Pero bago natin gamitin at ating sasalain muna at baka makasama yung butaw. Okay. Tapos mag-isa na tayo ng bawang. Tutostahin po natin ng konti yung bawang para mabango, pero huwag natin susunugin. Papait yan pag sunog. Yan, tapos ilagay po natin yung ating giniling na mani, unsweetened peanut butter. Tunawin lang po natin dyan. Bango. Mabango na yung pag ginigisa natin yung mani. Peanut butter. Durogin natin ang ayos at baka may bugal-bugal pa yan. Bugal. Okay, tunaw na. Maglagay po tayo ng ano po ay dinurog na malagkit. Giniling na malagkit na bigas. Glutinous rice powder. Pinalambot na tuwalya. Kumusta ka na? Testingin natin at baka makunat pa. Ay, malambot na. Botsog, oh. Ilagay na ho natin kasama na sabaw. Halo-haluin lang po natin at hintayin natin lumapot yan. At pag matabang, saka tayo maglalagay ng kaunting asin. Natural lang po na lasa ng tuwalya kasi yung pong ating ginamit na kaldo may lasa na ho yan, may asin yan. Kaya hindi muna tayo dapat pag-alagay ng pampaalat. Halo-haloin lang po natin at yan po ay lalapot. Yan ang unti-unti nang nalapot. Pakaluin lang po natin. Nalapot na.
Lasa ko quality nito. Bochog charap. Oh, quality na Oh. yan. Tama-tama ang lapot at lambot. Ay! Ah. Bango. Okay na ho itong ating kare-kare. Hindi na po tayo naglagay ng pampaalat. At tinikman ni Bochog charap ay sakto na raw po yung lasa at masarap na. Napakasimple lang po. Kasi yung ginamit nating kaldo ay malasa na ho yun eh. Hindi natin maglagay pa ng ibang flavor dito. Ibang seasoning. Yung gulay ating pong hihiwalay. Ito babalutin natin, ilalagay natin din sa styro. Yung gulay, yun ang ilalagay natin sa ating catering tray. Para hindi naman lantan-lanta yung ating gulay. Para pagka sinerve nila doon, lalagay sa chopping dish, lalagay sa ibabaw yung gulay. Pakulo po tayo dito ng tubig at yung gulay naman ng kare-kare, ibablanching natin. Maglagay tayo ng asin. Unahin natin yung sitaw. Nakababad sa tubig. Ngayon na po natin, lagay natin sa strainer. Sitaw. Tapos sunod natin to. Talong muna, talong. Ang ating sinaing. Wow, beautiful. Yun. Okay na po ang ating sinaing. Atin din po yung lalagay sa styro. Okay na yung talong. And lastly, yung ating pechay. Yeah. Yan, okay na ho itong ating pechay. Mainitan lang yun ng ilang minuto eh. Ilang ano, okay na ho yan. Para hindi siya layot. Layot. Hindi lamog. Hanguin na po natin. Para tayo makapagsalang ng chop suey. Okay. Salang po tayo dito ng chop suey. Maglagay na po tayo ng mantika. Mantika. Tayo magigisa. Bawang. Sibuyas.
Napapakinding eh. Tapos, ang request ni ma'am, lagyan natin ng chicken fillet. Chicken. Luto-lutuin lang po natin yung ating chicken. Sangkutsahin natin. Lagyan din po natin ang atay ng manok para maraming sahog yung ating chop suey. Yan. Sahog pa lang, ulam na. Mga favorite ni Bochog Charap. Timplahan po natin. Maglagay po tayo ng paminta na ayon sa inyong panlasa. Oyster sauce. Liquid seasoning. Ilagay din po tayo ng chicken powder. Halo-halo. Sabaw. Takalban po natin at ating pakukuluin. Pag kumulo, lalagay natin yung gulay. Nakakulo na ho. Lagay natin yung ating sayote and carrots. Pakuluin muna natin saglit. Tapos ilagay na po natin yung tengang daga, chicharo, cauliflower, baggy beans. Okay. Pakuluin lang po natin saglit. Huwag tayong halo ng halo at baka madurog yan. Repolyo at bell pepper. Saglit lang po nating luto-lutuin lang yung repolyo. Napakadali niyang maluto. Meron po ako ditong tinunaw na cornstarch sa tubig. Papalaputin po natin. Dahan-dahan lang ang ating paglalagay. At baka parang maging lumi.
Sumubrang lapot. Ayan, pag nakapit na sa gulay ang sauce, pwede na ho yan. Okay na ho yan, patayin na natin ang apoy at ganun lang po kasimple ang ating chop suey. Oh. Tapos, lagyan po natin ng itlog palampugo sa ibabaw. Oh. Ayan na po ang ating chop suey. Oh, nandito po yung paluto ni Ma'am Julie Mignano. At shoutout po kay Mr. and Mrs. Mignano from New York. Kaya salamat po ma'am at sir sa tiwala sa ating luto. At sila po ay mga taga Cavite. Ayan, shoutout po sa mga kabayan natin na nandyan sa Cavite. Mga kabayan natin taga Cavite. Nandito po yung paluto nilang embutido. 25 pieces. Bali, dinagdagan ko na po yan. 26. Yung ating sinaig na tulingan. Chop suey, ito po yung gulay ng kare-kare. At nandito po yung ating beef tripe kare-kare, beef caldereta, pork adobo, at classic calderetang kambing. Yan, mainit pa ho yan. Kaya kahit mamaya tanghali hindi ho yan lalamig. At hindi rin to basta-basta masisira. Hindi naman ho malilito mga yan at may label naman, may pangalan. Tapos nandito yung plain rice. Iyon, mainit pa. Oh, usok eh. So yan, maraming po ulit salamat kay Mr. and Mrs. Mignano from New York. At sa mga gusto pong magpaluto ay message lang po kayo sa aming Facebook page. At pag available po ang date, kayo po ay pagluluto ko. Pasensya na po doon sa mga nag-i-inquire na meron pong kasabay at talagang hindi ko po kaya na magkasabay sa isang araw. Dapat po isang araw ay isa lang po naka-schedule. So maraming salamat mga kabayan sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating mga video. Ingat po lagi tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Ito po ay i-deliver natin sa meet-up sa Santo Tomas, Batangas. Dahil sila po ay taga Cavite, Molino, Cavite, magmi-meet up po kami sa Santo Tomas. Ingat po lagi tayong lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Si Bonjik sarap! Ayan na, Bonjik sarap. Thank you kay Sir, kay Ma'am Julie. At kay Arnold. Sir Arnold, yeah, salamat. May pagkalubog ka naman, galing New York. Di ba ba lang natin? Yung ano,
Iwalay ko na lang para pag ano nyo, lagay ko na lang. Hindi nakapalo to eh, ma-over ko kayo pag ito yung kinain ng tulingan na. Pagka balik kaya, ano ba? Makasin lang kayo, ma'am. Kapisin ko lang po. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Uy, sarap. Susunod na lang ulit. Salamat po. Wala na rin, ma'am. Pag-like, sakto rin. Wala na, wala. Kailangan po talaga. Ingat na, ingat, ma'am. Ingat kayo. Salamat po.